Umalingaw-ngaw ang mga nakatutulig na sirena ng babala sa buong lupain ng Israel na bumasag sa katahimikan at naghudyat ng isang panibagong yugto ng madugong kasaysayan. Ang kalangitan, na karaniwang payapa, ay biglang nagliwanag at napuno ng mga nagliliyab na guhit ng apoy. Ang mga ito ay hindi mga bulalakaw, kundi isang walang-awang ulan ng mga balistikong misail na direktang pinakawalan mula sa kailaliman ng teritoryo ng Iran. Sa loob lamang ng ilang oras, 12 dosenang mga misail ang matulin na bumulusok patungo sa mga pangunahing lungsod at estratehikong lokasyon ng Israel na lumikha ng isang malawakang pag-atake na hindi pa nasasaksihan sa makabagong panahon. Ang kaganapang ito ay nag-iwan ng matinding pangamba at nagpabago sa timbangan ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang ipinagmamalaking sistema ng depensa ng Israel, ang tinaguriang Iron Dome kasama ang iba pang patong ng kanilang kalasag sa himpapawid, ay mabilis na gumana at umabot sa sukdulan ng kakayahan nito. Ang teknolohiyang militar na ito ng Tel Aviv, na matagal nang kinikilala bilang isa sa mga pinakamahusay sa buong mundo at itinuturing na halos hindi mapapasok, ay naharap sa isang matinding pagsubok. Bagamat matagumpay na naharang at napasabog ng sistema ang maraming misail sa kalagitnaan ng himpapawid, ang dami at bilis ng mga atake mula sa Iran ay naging labis para sa buong depensa. Marami sa mga balistikong misail ang tuluyang nakalusot sa mga lambat ng Iron Dome at bumagsak ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pagkawasak ng ilusyon na sila ay ganap na ligtas sa ilalim ng kalasag, na ito ay nagdulot ng malalim na gulat sa buong bansa. Habang nagaganap ang mga pagsabog sa himpapawid dahil sa mga naharang na misail, ang mga nagbabagang piraso ng metal at malalaking labi ng mga armas ay umulan sa mga mataong pamayanan. Ang mga lansangan ay naging mapanganib, at ang mga puwersa ng pagliligtas at mga pangkat ng emerhensiya ay kinailangang kumilos nang walang patid sa gitna ng kaguluhan. Ang mga ordinaryong mamamayan na ginulat ng biglaang panganib ay nagunahang tumakbo patungo sa mga underground na silungan at mga bomb shelter. Ang trapiko sa mga pangunahing kalsada ay ganap na naparalisa habang iniiwan ng mga tao ang kanilang mga sasakyan upang maghanap ng kaligtasan. Binalot ng matinding kaba at takot ang bawat syudad. Ang direktang atake ng Iran ay nag-anyong isang tunay na larangan ng digmaan ang buong Israel na nagbunyag sa katotohanang may hangganan ang kakayahan ng kanilang pinagkakatiwalaang proteksyon. Ang pag-ataking ito ay hindi nagtapos sa isang bugso lamang. Nang humupa ang unang alon ng mga misail, nanatili ang matinding tensyon dahil sa banta ng mga susunod pang pag-atake, ang buong gitnang silangan ay tila nakabitin sa bingit ng isang malawakan at mapangwasak na digmaan. Mula pa nang magbukang liwayway, tinatayang nasa 35 balistikong misail ang inilunsad ng Iran, isang hayagang pagpapakita ng lakas na sumubok sa katatagan ng Tel Aviv. Ang mga paunang pagsusuri ng mga dalubhasa sa militar ay nagkumpirma na ang ganitong kalaking operasyon ay sadyang idinisenyo upang lunurin at pasukuin ang maramihang patong ng depensa ng kalaban. Ang pagtawid ng mga misail na ito sa himpapawid ng Israel ay isang malinaw na mensahe ng Iran na kaya nilang saktan ang kalaban sa mismong puso nito. Kinumpirma ng kapulisan ng Israel ang napakaraming ulat tungkol sa pagbagsak ng mga labi ng misail sa iba't ibang rehiyon. Bagamat walang agarang kumpirmasyon kung may mga misail na direktang tumama sa mga sentro ng malalaking lungsod na siksikan ang populasyon, maraming mga bukas na lugar ang tinamaan. Ang mga nagliliyab na piraso na bumagsak mula sa langit ay nagdulot ng malawakang pagkaantala sa pamumuhay at nagtanim ng matinding takot sa puso ng mga sibilyan. Ang mga pangkat ng mga tagapagligtas at mga bumbero ay nagpalipat-lipat sa napakaraming lokasyon upang apulahin ang mga sunog, suriin ang mga pinsala, at tulungan ang mga taong naipit sa kaguluhan. Sa loob ng mga nakapangingilabot na minutong iyon matapos pakawalan ang mga misail, buong Israel ay inilagay sa pinakamataas na antas ng alerto. Ang mga babala sa mga mobile phone at ang mga sirena sa mga poste ay walang tigil sa pagtangis. Libu-libong mga manggagawa ang napilitang iwanan ang kanilang mga trabaho, ang mga pamilya ay natarantang iniwan ang kanilang mga tahanan upang magtago sa mga pinakamatibay na bahagi ng mga gusali. Ang oras ng pagtugon ay napakaikli, ilang minuto lamang ang pagitan mula sa pagtunog ng sirena hanggang sa pagbagsak ng mga pampasabog. Ayon sa mga ulat ng pangkat ng mediko,
Marami ang nasugatan hindi dahil sa direktang tama ng missile, kundi dahil sa pagkadapa at pag-uunahan ng mga tao na makapasok sa mga silungan. May mga naitala ring matinding kaso ng trauma at gulat, lalo na sa mga bata at matatanda dahil sa matagal at nakabibinging tunog ng digmaan. Ang hakbang na ito ng Iran ay hindi nangyari ng walang dahilan. Ito ay isang direktang at tahasang paghihiganti matapos ang mga serye ng malalakas na airstrike o pag-atake mula sa himpapawid na isinagawa ng Israel sa loob mismo ng teritoryo ng Iran. Ilang oras bago ang ulan ng missile, binomba ng Israel ang mga estratehikong pasilidad at base militar ng Iran. Bilang tugon, nagbigay ng utos ang Tehran na gumanti gamit ang kanilang mga balistikong armas na nagpabago sa dating tahimik na iringan patungo sa isang hayagang digmaan. Ginamit ng Iran ang pagkakataong ito upang patunayan sa mundo na hindi na sila dadaan pa sa kanilang mga kaalyadong grupo sa rehiyon. Sila mismo, gamit ang sarili nilang puwersa, ang direktang pupukpok sa teritoryo ng Israel. Subalit hindi lamang ang Israel ang naging target ng nagngangalit na puwersa ng Tehran. Mabilis na pinalawak ng Iran ang saklaw ng kanilang paghihiganti upang isama ang buong rehiyon ng Gitnang Silangan. Partikular na ang mga bansang nagpapahintulot sa presensya ng mga base militar ng Estados Unidos. Sunod-sunod na mga nakabibinging pagsabog ang naiulat sa iba't ibang malalaking lungsod sa rehiyon. Naging asintado ng mga misail ng Iran ang Al-Udeid Air Base sa Qatar, Ali Al-Salem sa Kuwait, Al-Dhafra sa United Arab Emirates, at iba pang pasilidad ng militar ng Amerika sa Bahrain. Ang mga lokasyong ito ay mahalaga sa operasyon ng Estados Unidos sa buong Gitnang Silangan. Sa pamamagitan ng pag-atake sa mga basing ito, nagpadala ang Iran ng isang napakalinaw at mapanganib na babala. Anumang bansa na tutulong o magiging tulay para sa pag-atake laban sa Iran ay ituturing na kaaway at tatamuhin ang kanilang puot. Sa Abu Dhabi at Doha, naramdaman ng mga inosenteng sibilyan ang pagyanig ng lupa at ang pagkalog ng mga salamin ng matataas na gusali. Kinumpirma ng gobyerno ng United Arab Emirates na naging target sila ng mga balistikong missile at bagamat napagana nila ang kanilang sariling depensa, may mga piraso pa rin ng mga nawasak na armas na bumagsak sa kanilang mga pamayanan, na kumitil ng buhay at sumira ng mga ari-arian. Maging sa himpapawid ng Jordan ay may mga naibagsak na missile, habang sa kalangitan ng Riyadh sa Saudi Arabia ay may mga naitalang pagsabog. Ang sabay-sabay na pag-ataking ito sa iba't ibang bansa ay nagpakita ng malawak na kakayahan ng Iran na maghasik ng kaguluhan sa maraming dako ng sabay-sabay. Dahil sa mga kaganapang ito, ang kalangitan ng Gitnang Silangan, na isa sa mga pinakaabalang ruta ng sasakyang panghimpapawid sa buong mundo, ay ganap na nagsara. Napilitan ang mga bansa na ipatupad ang pinakamataas na antas ng seguridad sa abyasyon dahil ang mga lumilipad na missile ay naging direktang banta sa mga pampasaherong eroplano. Ang Qatar Airways ay mabilis na nagkansela ng mga biyahe. Ang mga eroplanong nasa himpapawid na ay napilitang lumiko at maghanap ng ibang malalapagang paliparan na nagdulot ng malawakang pagkaantala at pagkagulo sa mga iskedyul ng paglipad sa buong daigdig. Ang mga internasyonal na paliparan ay napuno ng mga pasaherong na stranded. Ang Gitnang Silangan, sa isang iglap, ay naging isang malawak na no-fly zone, isang tunay na larangan ng digmaan kung saan ang panganib ay nakatago sa mga ulap, naghihintay na bumagsak anumang sandali. Hindi pa natatapos ang bangungot para sa mga mamamayan ng Israel. Matapos ang unang nakakapanlulumong pag-ulan ng mga balistikong missile na yumanig sa kanilang mga lungsod, formal na kinumpirma ng matataas na opisyal ng IRGC ng Iran na ang naganap ay panimula lamang ng isang mas malaking unos. Isang panibago at nakapangingilabot na alon ng mga drone o mga sasakyang panghimpapawid na walang sakay kasabay ng karagdagang mga missile ang pinakawalan upang panatilihin ang matinding presyon at takot sa kalaban. Ang estratehiyang ito ang malupit na pagsasama ng mabibigat na missile at mga tila kuyog ng drone ay sadyang inihanda upang ubusin ang kakayahan, pasensya at supply ng mga sistema ng radar at anti-air ng Tel Aviv. Sa bawat minutong lumilipas, ang puwersa ng depensa ng Israel ay nakikipagbuno sa sukdulang pagod at walang katapusang panganib. Ang posibilidad ng isang matagalan at nakapanghihinang labanan ay naging isang madilim na realidad na nagiiwan sa buong bansa sa isang nakakabaliw na estado ng pagkaalerto kung saan bawat anino sa radar ay nagdudulot ng panibagong kaba
sa mga nagbabantay sa himpapawid. Ngunit ano nga ba ang naging mitsa ng malawakang at walang awang pag-ataking ito? Bago pa man magpakawala ng apoy ang Iran, ang Israel at ang Estados Unidos ay nagsagawa ng isang mapangahas, koordinado at palihim na serye ng mga pag-atake sa loob mismo ng teritoryo ng Iran. Sa ilalim ng balabal ng kadiliman, umalingaw-ngaw ang malalakas na pagsabog sa hilaga at silangang bahagi ng kabiserang Tehran, maging sa mga estratehikong lungsod ng Isfahan, Karaj at Qom. Ang mga puntirya ng pananalakay na ito ay hindi mga ordinaryong kampo. Ito ay mga mismong tirahan ng mga matataas na opisyal, mga pinuno ng militar, at mga lihim na pasilidad ng Ministry of Defense at Intelligence ng Iran. Layunin ng mga pag-ataking ito na lumpuhin at pugutan ng ulo ang mismong pamunuan ng kalaban. Kahit ang mga pasilidad na ginagamit ng mismong Pangulo ay nasama sa listahan ng mga inasinta, mabilis namang naglabas ng pahayag ang media ng Estado ng Iran upang pakalmahin ang nag-aalalang publiko na kinukumpirmang ligtas, walang galos, at patuloy na gumaganap sa kanyang tungkulin si Pangulong Masoud Pezeshkian. Subalit, ang mensahe ng Israel ay sadyang malinaw at nakakakilabot. Walang sino man ang ligtas kahit ang pinakamataas na pinuno sa loob ng kanilang pinakamatitibay na muog. Bilang ganti sa lantarang panghihimasok na ito, naglabas ng isang matigas, walang kompromiso, at nagbabagang babala ang Tehran hindi lamang para sa Israel, kundi para sa buong gitnang silangan. Tahasan nilang idineklara na hindi lamang ang Israel ang kanilang wawasakin, kundi pati na rin ang sinumang bansa o base militar sa rehiyon na magbibigay ng kahit katiting na suporta, kagamitan, o espasyo para sa mga operasyon laban sa kanila. Ang mga malalaking base militar ng Amerika, na matagal nang nagsisilbing mga ligtas na kanlungan at sentro ng kapangyarihan sa rehiyon, ay biglang naging mga pangunahing target na nakatuntong sa isang napakanipis na kawad ng kaligtasan. Ang banta ng Iran ay nagpapahiwatig na hindi sila mangingiming palawakin ang apoy ng digmaan hanggang salamunin nito ang buong rehiyon. Ito ay isang tahasang pagpapakita ng kanilang kumpiyansa at kakayahang umabot sa malalayong distansya gamit ang kanilang mga balistikong armas. Ang mga bansang nakapaligid na walang direktang kinalaman sa alitan ay biglang natagpuan ang kanilang mga sarili na nahihigop sa isang nakakabinging ipo-ipo ng tensyon at posibleng malawakang pagkawasak. Ang biglaang pag-ataking ito ng Israel ay formal na inihayag ng kanilang ministro ng depensa sa isang maikling kumperensya na may malamig at direktang tono, walang paligoy-ligoy at puno ng paninindigan. Para sa pamahalaan ng Tel Aviv, ito ay isang estratehikong sugal upang puksain ang isang napipintong banta bago pa man ito makapanakit ng tuluyan. Xionggan. Ngunit ang sugal na ito ay may katumbas na matinding reaksyon na yumanig sa buong mundo, lalo na sa pandaigdigang pamilihan ng enerhiya at ekonomiya. Ang kipot ng Hormuz, na siyang kipot na dinadaanan ng napakalaking bahagi ng supply ng langis sa buong mundo araw-araw, ay naging sentro ng pandaigdigang pangamba. Ang pinakamaliit na banta sa rutang ito ay sapat na upang magpataas ng presyo ng langis ng walang kontrol na magdadala ng panibagong alon ng matinding implasyon, pagtaas ng presyo ng mga bilihin at kawalang katatagan sa ekonomiya ng lahat ng bansa. Ang mga namumuhunan ay nag-unahang ilikas ang kanilang mga pondo patungo sa mas ligtas na mga imbakan. Sa pandaigdigang entablado ng diplomasya, sabay-sabay na nanawagan ng pagtitimpi at kapayapaan ang mga makapangyarihang bansa. Ngunit kapag ang dalawang matagal nang magkaaway ay nagharap na ng tuluyan sa liwanag ng araw, ang mga mapayapang salita ay madalas na natatabunan ng nakakabinging ugong ng mga kanyon at misail, habang patuloy na nyanig ng mga balistikong misail at mga pag-atake ang buhanginan ng gitnang silangan, isa pang malagim na labanan ang patuloy na nag-aalab at pumapasok sa isang panibago at mas mapanganib na yugto. Sa kabilang panig ng mundo, sa malayong rehiyon ng Silangang Europa, ang madugong digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay lumipat na mula sa mga simpleng linya ng depensa patungo sa tinatawag na digmaan ng estratehikong lalim. Ang lumang konsepto ng unahang linya o frontline na nasa hangganan lamang ay tuluyan ng nabura. Hindi na lamang ito isang paligsahan ng lakas sa mga pinag-aagawang rehiyon ng Donbas o Zaporizhia. Sa isang mapangahas at makasaysayang hakbang, inihayag ng gobyerno ng Kiev na matagumpay nilang nagamit ang kanilang sariling gawang cruise missile na binansagang Flamingo upang pasabugin ang isang pangunahing
at napakahalagang pasilidad ng militar sa Votkinsk. Ang nakakagulat dito ay ang pasilidad na ito ay matatagpuan humigit kumulang 1,400 kilometro sa loob mismo ng soberanong teritoryo ng Russia. Ang distansyang ito ay nagpapatunay na wala nang ligtas na taguan para sa makinarya ng digmaan ng Moscow, kahit pa sa kailaliman ng kanilang sariling bansa. Buong pagmamalaking binigyang diin ni Pangulong Volodymyr Zelensky na ang tagumpay na ito ay hindi lamang isang panalo sa larangan ng digmaan, kundi isang napakalaking hakbang para sa kasarinlan ng industriya ng depensa ng Ukraina. Sa gitna ng pabagubagong pag-ikot ng politika sa mga bansang kanluranin na nagbibigay ng tulong kung saan ang pondo ay minsan naaantala, ang kakayahang gumawa ng sariling mga armas na umaabot sa malayo ang tanging susi upang mabuhay bilang isang malayang bansa, ang Flamingo ay naging higit pa sa isang sandata. Ito ay naging isang buhay na simbolo ng pagnanais ng Ukraine na tumayo sa sariling mga paa at maibalik ang matinding pag-atake sa puso ng kalaban. Bagamat pilit na sinasabi ng Russia na naharang nila ang maraming umaataking drone sa parehong oras, hindi maitatanggi na ang kalikasan ng digmaan ay tuluyan ng nagbago. Ang mga paggawaan ng armas, malalaking imbakan ng logistika, at mga pangunahing pasilidad ng enerhiya ay direktang nakapila sa listahan ng mga asintado. Sa makabagong panahong ito, kung mapipigilan at wawasakin ng isang panig ang paggawa ng mga bala at misail ng kalaban sa mismong pabrika pa lamang nito, unti-unting mababago ang takbo at magwawagi sa buong digmaan. Kasabay ng mga palitan ng malalakas na atake mula sa malayo, inilunsad din ng puwersa ng Ukraine ang isang matinding ganting salakay sa matinding pinag-aagawang rehiyon ng Zaporizhia. Ayon sa pamunuan ng Kyiv, matagumpay nilang nabawi ang daan-daang kilometro kwadrado ng lupa mula sa mga mananakop sa loob lamang ng ilang araw sa pamamagitan ng sabay-sabay at mabibilis na pag-atake sa iba't ibang direksyon. Gayunpaman, batay sa mga malayang pagsusuri ng mga eksperto, ang labanan sa lupa ay nananatiling isang madugo at mabagal na patintero. Ang kahusayan ng militar ng Russia sa paggawa ng malalalim na depensa na binubuo ng mga patong-patong na harang, makapal na semento, at malalawak na patibong na may nakatanim na libu-libong mina ay nananatiling isang higanteng pader na mahirap tibagin. Ang estratehiya ng Moscow ay hayaang saluhin ng kanilang depensa ang unang pag-atake at unti-unting ubusin ang lakas ng kalaban bago sila gumanti. Ang uri ng digmaang ito ay maihahalin tulad sa isang mahaba at nakakapagod na maraton na sumusubok sa hangganan ng tao, hindi isang maikling takbuhan. Ang tibay ng loob, dami ng reserba, at bilis ng paggawa ng armas, hindi lang ang agarang bilis sa pag-atake, ang pinal na magpapasya kung sino ang matitirang nakatayo. Sa likod ng mga nag-uusok na labanang ito, patuloy ang mga mainit na debate sa mga bulwagan ng Europa tungkol sa mga naka-freeze o pinigil na bilyon-bilyong yaman ng Russia na nakatago sa kanilang mga bangko. Maraming bansa sa European Union ang nag-aalangan na tuluyang kumpiskahin ang mga pondong ito upang ipamigay bilang tulong sa Ukraine dahil sa matinding takot sa mga legal na komplikasyon at sa posibleng pagkasira ng tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan sa pandaigdigang sistema ng pananalapi. Samantala, sa kabila ng kanilang mga matapang na atake, tahasang inamin ng Ukraine ang kritikal at nakapanghihinang kakulangan nila sa mga modernong sistema ng air defense, lalo na laban sa mga napakabilis at mapanirang balistikong missile ng Russia. Ang pinaghalong atake ng mga 12-dosenang drone at missile araw-araw ay sumasagad sa limitasyon ng kanilang puwersang panghimpapawid. Bawat missile na matagumpay nilang mapabagsak ay isang munting tagumpay. Ngunit bawat isang nakakalusot ay nagdudulot ng kalunos-lunos na pagkawasak ng mga buhay at infrastruktura. Ang digmaan sa Ukraine, tulad ng sumisiklab na kaguluhan sa gitnang silangan, ay hindi na lamang simpleng usapin ng mga sundalong nagbabarilan sa putikan. Ito ay isang malawakang paligsahan ng pambansang industriya, lalim ng pondo, walang hanggang tibay ng loob, at lalim ng estratehiya na ang epekto ay umaabot ng libu-libong kilometro ang layo sa iba't ibang panig ng mundo. Habang ang atensyon ng buong daigdig ay nakatutok sa nag-aapoy na kalangitan ng gitnang silangan at sa madugong patintero sa malamig na kapatagan ng silangang Europa, isang panibagong bulkan ng kaguluhan ang biglaang sumabog sa Timog Asya. Ang tensyon sa pagitan ng Pakistan at Afghanistan ay mabilis at walang awang umakyat sa mapanganib na antas
na nagpabago sa isang matagal ng sensitibong hangganan upang maging isang tunay at madugong larangan ng digmaan. Sa loob lamang ng ilang araw, ang mga pambihirang sagupaan ay lumala at naging malawakang palitan ng putok kung saan ang bilang ng mga nasawi at nasugatan ay umabot na sa daan-daan. Matapang na idineklara ng militar ng Pakistan na matagumpay nilang napigilan at naitaboy ang mga serye ng pag-atake na tumawid sa kanilang teritoryo sa iba't ibang estratehikong lokasyon. Ayon sa pamahalaan ng Islamabad, mga armadong grupo na nagmula pa sa kalupaan ng Afghanistan ang sadyang naglunsad ng mga direktang pananalakay sa kanilang mga himpilan ng seguridad at mga kampo militar. Bilang mabagsik na ganti, nagpakawala ang Pakistan ng mga nakakabinging pag-atake mula sa himpapawid na nakaasinta sa mga lugar na pinaniniwalaan nilang taguan ng armas at sentro ng operasyon ng mga rebeldeng grupo. Tahasan nilang iginiit na ito ay isang mahalagang hakbang upang ipagtanggol ang pambansang seguridad. Sa kabilang banda, matigas itong pinabulaanan ng pamunuan sa Kabul na iginigiit na ang kanilang soberanya ay walang awang nilapastangan ng mga bombang inihulog ng kabilang panig. Nagbanta silang may karapatan silang ipagtanggol ang kanilang sarili at buong tapang nagaganti kung magpapatuloy ang mga ganitong kalapastanganan. Ang linyang naghahati sa dalawang bansang ito, na nakilala sa kasaysayan bilang linya ng Durand, ay hindi lamang isang simpleng guhit sa mapa. Ito ay isang masalimuot na sapot ng mga tribo at armadong grupo na napaliligiran ng matatarik at mapanganib na kabundukan na ginagawang halos imposible ang ganap na pagkontrol at nagpapalala sa bawat pagdanak ng dugo. Dahil dito, ang mga naglalakihang bansa ay mabilis na nakialam. Ang Estados Unidos ay nagpahayag ng pagsuporta sa karapatan ng Pakistan na protektahan ang sarili, habang ang Tsina ay nagmakaawa ng pagtitimpi upang maprotektahan ang mga bilyon-bilyong halaga ng pamumuhunan at mga koridor ng kalakalan. Maging ang Iran ay nag-alok na maging tulay ng usapan upang maiwasan ang tuluyang pagkalat ng apoy sa mismong likod-bahay nila. Kapag sinipat natin ang tatlong malalaking sigalot, na ito ang napipintong direktang digmaan sa pagitan ng Israel at Iran, ang walang katapusang patayan ng Russia at Ukraine, at ang umaatikabong sagupaan sa hangganan ng Pakistan at Afghanistan, isang nakakikilabot na larawan ng pandaigdigang kaayusan ang mabubuo. Ang buong mundo ay kasalukuyang umiikot sa isang malawak at patong-patong na istruktura ng tensyon kung saan ang kawalang katatagan ay naging pangkaraniwan na lamang. Ang pinakapansine-pansin na pagkakatulad ng mga larangang ito ay ang nakapangingilabot na pag-usbong ng teknolohiya at ang tinatawag na estratehikong lalim sa pakikidigma. Ang digmaan ngayon ay hindi na nakakulong sa mga maputik na trintsera o sa mga tiyak na hangganan ng mga bansa. Ang mga makabagong misail ay may kakayahang maglakbay ng libu-libong kilometro upang maghasik ng lagim, habang ang mga sasakyang panghimpapawid na walang piloto, na mura ngunit sadyang mapanira ay walang habas na lumilipad sa kalangitan. Ang labanan ay mabilis na gumagapang patungo sa mga pangunahing infrastruktura ng enerhiya, mga sistema ng pananalapi, mga kadena ng supply, at maging sa kaisipan at damdamin ng mga pangkaraniwang tao sa pamamagitan ng panlilinlang sa impormasyon. Sa bawat pagputok ng baril at pagbagsak ng bomba, ang pandaigdigang pamilihan ay agad na nakakaramdam ng matinding panginginig. Ang halaga ng langis at kuryente ay biglaang sumisipa pataas kapag may banta sa mga rutang pangkalakalan na nagtutulak sa mga namumuhunan na ilikas ang kanilang mga salapi. Ang ekonomiya ng mundo ay lubhang magkakaugnay na ngayon, kung kaya't ang bawat lokal na krisis ay nagiging isang pandaigdigang sakuna. Sa kalagitnaan ng pandaigdigang kaguluhang ito, ang pamunuan sa Tehran ay nagpakawala ng panibagong nagbabagang babala na yumanig sa mga pasilyo ng kapangyarihan sa Washington. Matapang nilang idineklara na anumang uri ng atake mula sa Estados Unidos ay agad ituturing na isang buong pagdedeklara ng digmaan, at ito ay tutugunan ng pinakamabagsik at walang awang puwersang militar. Ang matapang na pahayag na ito ay inilabas kasunod ng mga kumakalat na balita na di umano'y lihim na pinag-aaralan ng Washington ang mga plano para sa mga limitadong pag-atake laban sa mga pasilidad ng Iran. Layunin di umano ng Amerika na gumamit ng dahas upang pilitin ang Iran na sumuko at magbigay paraya sa napakasensitibong usapin tungkol sa kanilang programa sa pagbuo ng mga sandatang nukleyar. Ayon sa tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran, walang kahit anong pag-atake ang palalampasin. Bawat bomba na babagsak sa kanilang lupa
ay sasagutin ng katumbas na bangis bilang kanilang banal na karapatan sa pagtatanggol sa sarili. Habang patuloy na nagpapalitan ng mabibigat na salita, ang tensyon ay mas lalong nadarama sa lungsod ng Geneva, kung saan ginaganap ang mga hindi direktang usapan tungkol sa kasunduang nuklear. Ang hangin sa loob ng mga silid-pulungan ay siksik sa kawalang tiwala. Pumayag ang Iran na magbigay ng isang nakasulat na panukala na magpapaliwanag sa kanilang mga mapayapang intensyon, subalit matigas nilang hinihingi na dapat munang tanggalin ang lahat ng mapanikil na parusang pang-ekonomiya bago sila pumayag sa anumang formal na kasunduan. Iginigiit naman ng Washington na kailangan nila ng mga matitibay at nasusuring patunay na hindi gagamitin ang nuklear para sa digmaan. Dahil sa matinding kawalan ng tiwala na naipon sa loob ng maraming dekada, bawat maliit na detalye ay nagiging malaking balakid at ang orasan ng diplomasya ay mabilis na nauubusan ng buhangin. Habang ang mga diplomata ay nagtatalo sa mga lamesa ng negosasyon, ang katubigan ng Golpo ng Persya ay naging isang napakasikip at mapanganib na paradahan ng mga naglalakihang barkong pandigma. Matapos ang sunod-sunod na matapang na deklarasyon ng Tehran at ang mapangahas na pagharang sa isang barko kamakailan, mabilis na pinalobong muli ng Estados Unidos ang kanilang presensyang militar sa rehiyon. Ang mga dambuhalang barkong pandigma ng Amerika, na kumpleto sa mga makabagong sistema ng misail na pangharang, ay mas madalas nang nagpapatrolya sa mga pinakamahalagang daanan ng mga barkong pangkalakal. Layunin nilang ipakita ang kanilang walang kamatayang pangako na protektahan ang malayang kalakalan at ang mga kaalyado nilang bansa, subalit, hindi nagpakita ng kahit anong senyales ng pag-atras ang Iran. Sa halip, mas lalo nilang hinigpitan ang kanilang bakal na hawak sa kanilang mga dalampasigan. Ang mga hukbong pandagat ay inilagay sa pinakamataas na antas ng kahandaan upang kumagat anumang oras. Ang kanilang maliliit ngunit mabibilis at mapanganib na mga bangkang pandigma ay pabalik-balik na nagpapatrolya ng napakalapit sa mga dambuhalang barko ng Amerika. Ang mga radar sa pampang ay nakabukas at walang tigil na nakatitig sa bawat galaw sa karagatan. Sa makipot na anyong tubig na ito, ang distansya sa pagitan ng mga magkakalabang puwersa ay umaabot na lamang sa ilang milya. Ipinapakita ng Iran na kaya nilang magpadala ng mabilis na tulong militar sa loob lamang ng ilang minuto kung kinakailangan. Sa ganitong napakasikip at nakakapasong kapaligiran, isang maling galaw lamang ng timon, isang maling pagbasa sa instrumentong panukat, o isang mabilis na pagkalabit sa gatilyo, ang sapat na upang sumiklab ang isang walang kapantay na digmaang sasakop sa buong karagatan at tuluyang magpapabagsak sa daloy ng langis sa buong mundo. Ang daigdig ay nakatayo sa dulo ng patalim, naghihintay na lamang sa isang maliit na pagkakamali na maghuhulog sa lahat sa kailaliman ng pagkawasak at magpapabago sa kasaysayan ng sangkatauhan.